Ito po ang inyong pambansang dalaga, si Pami. Napanood ho natin ang impeachment case nung isang araw kung saan ho pinayagan na ngang maisabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Can we actually bend the law? Pero kapag iisipin mo no, nakakadiri na ba? Hindi dahil comedy, kundi dahil naging normal na. Napapansin nyo ba, kapag ordinaryong mamamayan ang lumabag sa batas, ang sinasabi, the law is the law. Walang palusot, walang extension, walang special treatment. Pero kapag makapangyarihan ng sangkot, biglang may bagong interpretation, biglang may technicality, biglang may exception, biglang may dahilan kung bakit hindi raw ganon ang ibig sabihin ng batas. At mapapaisip ka na lang, batas ba talaga ang nagbabago? O yung taong nagbabasa nito? Minsan parang magic trick na kasi. Hindi naman kasi talaga nawawala ang batas. Nagbabago lang ang interpretasyon depende sa kung sino ang nakatayo sa harap nito. Kapag kalaban, mahigpit. Kapag kakampi, maluwag. Kapag ordinaryong tao, literal. Kapag makapangyarihan, ayun, contextual. At ang mas nakakatawa, lahat sila nagsasabing sila ang tunay na tagapagtanggol ng rule of law. Pero linawin natin ha, natural na sa batas ang magkakaibang legal interpretation. Kaya nga may abogado, may hukom, may korte. Hindi lahat ng disagreement nila ay masama ang intensyon. Pero ibang usapan kapag ang interpretasyon ay tila nagbabago depende sa political convenience. Kapag ang prinsipyo ay hindi na pare-pareho, kapag ang standard ay iba-iba depende sa tao, doon nagsisimulang mabawasan ang tiwala ng publiko. Sa umpisa nakakatawa, ginagawang meme, ginagawang content, pinagtatawanan sa social media. Pero alam mo kung kailan nawawala ang katatawanan? Kapag ordinaryong Pilipino na ang nawawalan ng tiwala. Kapag naramdaman ng tao na ang batas ay hindi na pantay. Because when people stop trusting institutions, everyone loses. Ang tunay na sukatan ng isang demokratikong lipunan ay hindi kung gaano kahigpit ang batas, kundi kung gaano ito kapantay na ipinapatupad. The law is most credible when it protects both the powerful and the powerless. Kapag ang batas ay mahigpit lang sa mahina, pero flexible sa mga makapangyarihan, hindi lang ang batas ang nasisira, pati ang respeto ng tao rito. Bilang mamamayan, may karapatan tayong magtanong, may karapatan tayong humingi ng paliwanag, may karapatan tayong asahan na ang mga public officials ay susunod din sa parehong batas na inaasahan nilang sundin natin. Hindi dahil gusto nating manalo ang isang kampo, kundi dahil gusto nating manaig ang prinsipyo. Dahil kapag ang batas ay nagsisilbi lamang sa makapangyarihan, hindi na ito tunay na rule of law. Rule of law means the law is above everyone, not that some people are above the law. May nagsabi nga, di ba, power doesn't corrupt, it reveals. Kapag may kapangyarihan ng tao, doon mo makikita kung paano niya tatratuhin ang mga limitasyon ng batas. Gagamitin ba niya ito para sa kabutihan o babaluktutin para sa pansariling kapakinabangan? At bilang mga mamamayan, ito rin ang hamon sa atin. Huwag na huwag tayong papalakpak sa pagbaluktot ng batas basta't pabor sa panig natin. Dahil ang batas na binabaluktot para sa kalaban ngayon, maaaring baluktutin din laban sa atin bukas. Kaya, ang tunay na laban ay hindi tungkol sa personalidad, hindi tungkol sa partido, hindi tungkol sa kulay ng politika mo. Ang tunay na laban ay kung handa ba tayong ipaglaban ang parehong prinsipyo kahit hindi pabor sa ating sinusuportahang tao. Because justice loses its meaning the moment it depends on who is standing before the law. At kapag ang batas ay naging parang goma, hinihila kung saan convenient, hindi lang ito nakakatawa, nakakatakot na. Muli, ito po ang inyong pambansang dalaga, si Pami.